Isang ama ang napilitang ibenta ang kalabaw na itinuring ng anak niyang kapatid para lamang mabuhay ang pamilya. Umiyak ang bata habang dinadala ang kalabaw. Akala nila iyon na ang huling pagkikita. Pero makalipas ang maraming taon, isang kalabaw ang bumalik sa baryo at ang ginawa nito ay nagpaluha sa buong lugar. Sa isang maliit na baryo sa Isabela, nakatira ang mag-amang kilala sa kanilang sipag at kabutihan. Si Mang Lito at ang kanyang 10 taong gulang na anak na si Nico. Mahina ang ani sa kanilang lugar. Minsan, halos wala silang makain. Pero may isang bagay na nagbibigay sa kanila ng pag-asa. Isang kulay abong kalabaw. Ang pangalan nito ay Tala. Hindi lang basta hayop si Tala, para kay Nico, parang kapatid. Tuwing umaga, bago pumasok sa paaralan si Nico, pupunta muna siya sa bukid. Doon niya hahaplusin ang ulo ni Tala. Tala, bantayan mo si tatay ha? At parang naiintindihan ng kalabaw, tahimik itong tatango. Kapag nag-aararo si Mang Lito sa bukid, si Nico naman ang nagdadala ng damo para kay Tala. Minsan, sabay pa silang naliligo sa ilog. Habang nagsasaboy ng tubig ang bata, parang naglalaro rin ng kalabaw. Tatawa si Nico. At buti ka pa Tala, hindi ka napapagod. Sa baryo, kilala ang kakaibang samahan ng bata at kalabaw. Sinasabi ng mga kapitbahay, para silang magkapatid. Pero dumating ang taon na nagbago ang lahat. Isang malakas na bagyo ang tumama sa probinsya ng Isabela. Halos 2 araw na walang tigil ang ulan. Nalubog sa baha ang mga bukid. Nasira ang mga pananim. At halos walang natirang pagkain sa baryo. Isang gabi, tahimik na nakaupo si Mang Lito sa mesa. May hawak siyang papel, utang. Lumapit si Nico. Tay, bakit parang malungkot ka? Matagal na hindi sumagot si Mang Lito. Hanggang sa napabuntong hininga siya. Anak, kailangan nating magdesisyon. Kinabukasan, may dumating na negosyante sa baryo. Naghahanap ng kalabaw na mabibili. Nang marinig yun ni Nico, nanlaki ang kanyang mata. Hindi. Tay, wag si Tala. Pero alam ni Mang Lito na wala na silang ibang paraan. Kung hindi nila ibebenta ang kalabaw, wala silang pambili ng pagkain. Dumating ang araw ng pagbenta. Habang hinihila ng negosyante si Tala, mahigpit na yakap ni Nico ang leeg nito. Umaagos ang luha ng bata. Tala, wag mo kaming kalimutan, tahimik lang ang kalabaw. Ngunit bago ito tuluyang umalis, lumingon ito kay Nico. Matagal, parang may gustong sabihin. At doon nagsimulang umiyak ang buong baryo. Lumipas ang mga taon, lumaki si Nico. Natuto siyang magtrabaho. Tinulungan niya ang kanyang ama sa bukid. Unti-unting bumuti ang buhay nila. Pero may isang bagay na hindi nagbago. Hindi niya nakalimutan si Tala. Tuwing makakakita siya ng kalabaw sa bukid, napapangiti siya. Pero may lungkot sa kanyang mga mata. Minsan tinatanong siya ng mga kaibigan niya, "Bakit mahal na mahal mo yung kalabaw na yon?" Sasagot lang si Nico, "Kasi minsan siyang naging pamilya." Isang gabi ng tag-ulan, biglang lumakas ang ulan sa baryo, umugong ang hangin, tumaas ang tubig sa ilog. Maya-maya, nagkagulo ang mga tao. "Baha! Lumabas na kayo!" Sa gitna ng kaguluhan, naiiwan si Mang Lito sa loob ng bahay. Matanda na siya. Mahina na ang katawan. Hindi siya makalakad ng mabilis. Samantala, si Nico ay nasa kabilang bahagi ng baryo. Tumutulong siya sa mga kapitbahay hanggang sa may sumigaw, "Si Mang Lito, naiiwan sa bahay!" Nanlaki ang mata ni Nico. Tumakbo siya pabalik. Pero malalim na ang baha. Halos hanggang dibdib na ang tubig. Hindi na niya maabot ang bahay. Habang desperado siyang naghahanap ng paraan, may narinig siyang malakas na ingay sa tubig. Blah! Isang kalabaw ang lumalangoy sa baha. Diretso itong papunta sa bahay ni Mang Lito. Nagtaka ang mga tao. Kanino yan? Pero nang makalapit ito, biglang tumigil si Nico. Parang tumigil ang mundo, napaluha siya. Tala, matanda na ang kalabaw, may mga peklat sa katawan. Halatang napagdaanan ng maraming hirap, pero hindi nagkamali si Nico. Ito ang kalabaw na minsan niyang itinuring na kapatid. Lumapit si Tala sa bahay. Dahan-dahan niyang nilapitan si Mang Lito. At parang alam nito ang gagawin, lumuhod ito sa tubig para makasakay ang matanda.
Tinulungan ng mga tao si Mang Lito na sumakay sa likod ng kalabaw. At sa gitna ng rumaragasang baha, dahan-dahang naglakad si Tala palabas. Tahimik ang buong baryo habang pinapanood yon. Isang kalabaw na minsang ipinagbili ang bumalik upang iligtas ang taong nagligtas sa kanya. Nang makarating sila sa ligtas na lugar, napayakap si Nico sa leeg ng kalabaw, umiiyak. Tala, bumalik ka. Parang ngumiti ang mga mata ng kalabaw. Parang sinasabi, hindi ko kayo nakalimutan. Ilang araw matapos ang baha. Tahimik na nakahiga si Tala sa damuhan. Matanda na siya, pagod na sa mahabang paglalakbay. Lumapit si Nico, hinawakan ang ulo ng kalabaw. Salamat, Tala. Sa ilalim ng mainit na araw, dahan-dahang pumikit ang kalabaw at tuluyang namahinga. Sa libing ni Tala, halos buong baryo ang dumalo. May mga batang nagdala ng bulaklak. May mga matatanda na tahimik na umiiyak. Sa gilid ng bukid ni Mang Lito, may maliit na monumento ngayon. Isang simpleng kahoy na karatula at nakasulat dito, para kay Tala, ang kalabaw na hindi nakalimot. Mula noon, tuwing may batang dadaan sa bukid, kinukwento ng mga matatanda ang alamat ni Tala. Ang kalabaw na bumalik upang magpasalamat. Dahil ang kabutihan na ibinibigay natin sa iba, kahit gaano kaliit, ay hindi kailanman nawawala. Minsan, bumabalik ito sa atin sa oras na pinakakailangan natin. Kung ikaw si Nico, maaalala mo pa ba ang isang nilalang na minsang tumulong sa iyo? At kung may taong gumawa ng kabutihan sa buhay mo, naibalik mo na ba ang kabutihang iyon?